Dominant Protector. Credit to the author. 7,501-10. Ang mga pangalan ng mga tauhan ay galing lang sa mga name generator, kaya kung meron mang pagkakatulad sa mga totoong pangalan ng tao, lugar at pangyayari, ito po ay sadyang nagkataon lamang. Lahat ng miyembro ng sangay, kasama na ang 2 kapitan ng sandatang Saint na pumunta para siyasatin ang sangay, ay naging malalamig na bangkay. Anong nangyayari? Bakit ganito? Matapos sumigaw si Selena, nagsimula na naman siyang magpanik. Ano ang dapat kong gawin? Ano ang maaari kong gawin? Sa katunayan, hindi kusang loob na sumali si Serena sa bagong organisasyon ng santuwaryo. Sa halip, napilitan siyang maging isang ordinaryong banal na sandata ng bagong santuwaryo. Kaya naman, nang makita niyang nawasak na ang dibisyon at namatay na ang lahat, ang una niyang naisip pagkatapos ng pagkabigla ay ang maging masaya ng hindi namamalayan. Gayunpaman, ang kagalakan ay sandali lamang nagtagal, at mabilis itong napalitan ng takot at takot. Para makontrol ang isang banal na sandata na tulad niya, ang bagong santuwaryo ay nakabuo ng isang pamamaraan na tinatawag na sumpa ng dugo. Kung tungkol sa mga partikular na prinsipyo sa likod nito, natural na hindi alam ni Serena. Sa anumang kaso, kailangan niyang inumin ang panlunas buwan-buwan. Kung hindi, mas mabuti pang mamatay na lang siya at dumanas ng lahat ng uri ng pagpapahirap. Anong gagawin natin? Ano ang gagawin natin? Matatapos na rin ba ako? Pero ayoko pang mamatay. Tiningnan ni Serena ang mga bangkay sa lupa at hindi niya napigil ang umiyak. Kung mamamatay kayong lahat, paano ko makokontak ang headquarters? Kanino ko dapat hingin ang aking antidote? 16 na taong gulang pa lang ako. Hindi pa ako nagkakaroon ng kasintahan. Ayoko pang mamatay. Ang dami ko pang gustong gawin. Wuwuwo. Nagsimulang umiyak si Serena habang nagsasalita. Pagkatapos, habang pinupunasan niya ang kanyang mga luha, maingat niyang iniwasan ang mga bangkay sa lupa at pumasok sa sanga upang maghanap ng mga pahiwatig na maaaring gamitin. Gumamit lamang siya ng pinakaordinaryong banal na sandata dati, o sa halip, isang kagamitang pamatay na ginawa ng bagong sangay ng santuwaryo. Inatasan siyang magsagawa ng iba't ibang misyon ng pagpatay, kaya hindi niya masyadong alam ang disenyo ng sangay. Tungkol naman sa paghahanap ngayon, gusto lang niyang makita kung may paraan para makontak ang headquarters. Sa pamamagitan lamang ng pakikipag-ugnayan sa punong hipilan, makukuha ni Serena ang panlunas at patuloy na mabubuhay. Nakakalungkot na tuluyang winasak ni Morris at ng kanyang mga tauhan ang bagong dibisyon ng santuwaryo. Kung hindi lang dahil sa mga hindi kaugnay na gusali sa kanilang paligid, sinunog pa nila ang lugar. Matagal na umiyak at naghanap si Serena. Natural lang na wala siyang nakita, kaya nagsimulang bumuhos ang kanyang mga luha. Gabi na noon, at nasira ang sistema ng kuryente ng sanga. Iyak nang iyak si Serena, habang lalong nakakaramdam ng takot. Kahit para sa isang mamamatay tao na nakapatay at nakakita ng dugo, ang pananatili sa isang bahay na puno ng mga bangkay sa kalagitnaan ng gabi ay nagdudulot pa rin sa kanya ng takot. Dahil sa kawalan ng magawa, si Serena ay umalis muna sa sangay. Mag-isa siyang nagpagala-gala sa mga lansangan sa kalagitnaan ng gabi. Ano ang dapat niyang gawin pagkatapos? Mula nang sumali siya sa bagong Sanctuary Division, puro pagpatay lang ang natutunan ni Serena. Wala na siyang ibang alam. Ngayong wala nang mapagkukunan ng mga misyon, ano ang dapat niyang gawin? Ang sumpa ng dugo sa kanyang katawan ay parang isang bombang de oras. Kung hindi niya ito aalisin, kamatayan na lamang ang maaari niyang hintayin. Hindi kailangan niyang maghanap ng ibang mga bagong sanga ng santuwaryo. Nako, hindi alam ni Serena ang eksaktong lokasyon ng iba pang sangay ng bagong organisasyon ng santuwaryo. Bilang miyembro ng pinakamababang antas ng bagong santuwaryo, nakakainis na wala siyang gaanong alam gaya ng Morris Knight Association. Sa simula, hindi ito malaking bagay. Anumang impormasyon ang maaaring malaman ni Morris at ng iba pa, malalaman din ito ni Serena sa kalaunan kung magtatagal pa siya.
Gayunpaman, ang sumpa ng dugo sa kanyang katawan ay sisibol sa loob ng 2 araw. Hindi siya pinayagan ng oras na unti-unti na maghanap ng iba pang mga bagong sanga ng santuwaryo. Marahil dapat akong maghanap ng lugar na may magagandang tanawin, maghukay ng butas para sa aking sarili, at pagkatapos ay bumili ng kabaong na aking mahihimlayan. Napangiti ng mapait si Serena at tumangala sa malalim at madilim na kalangitan sa gabi. Iniwan na ba ako ng lahat? Hindi ba dapat mag-isa na lang ako ngayon? Serena. Biglang may narinig siyang malalim na boses ng lalaki sa tabi ng tainga niya. Nabigla si Serena na nagbubuntong hininga. Akala niya napunta na sa kanya ang langit. Nang lumingon siya, napagtanto niya na isang matangkad na lalaki na nababalot ng itim na balabal ang lumitaw sa tabi niya nang hindi niya nalalaman. Dahil sa balabal, hindi niya makita ng malinaw ang mukha ng kausap pero maganda ang boses niya. Sino ka? Bakit mo alam ang pangalan ko? Kinakabahan si Serena. Napaatras siya at naglagay ng distansya sa pagitan niya at ng lalaking nakaitim. Maingat niyang tinitigan ang lalaking nasa harap niya at walang malay na nag-pose bilang depensibo. Para sa isang mamamatay tao na naglalakad sa dilim na palihim na malinlang ng isang tao nang hindi niya namamalayan, isa itong hindi mapapatawad na pagkakamali. Sa sandaling ito, tanging pagtayo ng balahibo niya ang nararamdaman ni Serena. Kung gusto siyang patayin ng kabilang panig, hindi ba't matagal na niyang kinitil ang sarili niyang buhay? Hindi nagsalita ang lalaking nakabalabal. Itinaas lang niya ang kanyang kamay at nagpakita ng isang senyales sa kanyang palad. Ito ang tanda na kumakatawan sa katayuan ng banal na sugo sa bagong organisasyon ng banal na rehiyon. Nabigla si Serena, at pagkatapos ay isang matinding kagalakan ang bumalot sa kanyang puso. Iniisip niya kung paano mahahanap ang organisasyon, ngunit hindi niya inaasahan na ang banal na sugo ng organisasyon ay direktang pupunta sa kanyang pintuan. Natagpuan na ang panlunas sa sumpa ng dugo. Walang oras si Serena para mag-isip. Mabilis siyang lumuhod, yumuko, at sinabing, bati ng sundalong santo na si Serena sa santo. Isa ito sa 12 banal na sugo ng organisasyon. Dati, naririnig niya lang ang tungkol sa kanya. Hindi niya inaasahan na makakakita pa siya ng isa ngayon. Patay na ang lahat ng tao sa sangay ninyo, at ikaw na lang ang natitirang buhay. Anong nangyari? Binawi ng nakaitim na santo ang kanyang palad at hindi hinayaang bumangon si Serena. Sa halip, malamig niyang tinanong, nakipagsabuatan ka ba sa kalaban at naging sanhi ng sitwasyong ito? Kung may nangyari sa isang ordinaryong sanga, baka hindi agad natanggap ng bagong santuwaryo ang balita. Gayunpaman, iba ang pagkakataong ito. Pumunta sina Jonathan at Alisa sa sangay na ito dahil mayroon silang opisyal na gawain na dapat asikasuhin. Sa huli, hindi na nakapagpadala ng balita ang dalawa, at hindi na makontak ng punong himpilan ang lahat ng nasa sangay na ito. Siyempre, maghahinala silang may mali. Para sa mas ligtas na sitwasyon, nagpadala ang punong himpilan ng pinakamalapit na banal na sugo upang kumpirmahin ang sitwasyon. Panginoong banal na sugo. Ako'y walang sala. Parang talon ng pawis na tumulo sa noo ni Serena. Kung pinaghihinalaan siyang nagtataksil sa organisasyon, hindi na niya kailangang hintayang magkabisa ang sumpa ng dugo. Mararanasan niya ang sarap ng mabuhay at mamatay. Lumabas ako para magsagawa ng isang misyon ngayon. Pagkabalik ko sa sangay, nalaman kong malaki ang pinagdaanan ng sangay. Patay na ang lahat, at matagal nang nakaalis ang mamamatay tao. Gusto ko sanang kontakin ang punong tanggapan, pero nasira na lahat ng kagamitan sa komunikasyon sa sangay, at wala akong paraan para kontakin ang punong tanggapan. Hindi ko alam ang gagawin. Mabuti na lang at lumitaw ang banal na sugo. Kung hindi, hindi ko na talaga alam ang gagawin. Ito ang katotohanan. Kung hindi nila mahahanap ang organisasyon, gugustuhin ni Serena na maghukay ng sarili niyang libingan. Tahimik na tumingin ang nakaitim na santo kay Serena. Hindi siya nagsalita, na para bang tinitimbang niya ang katotohanan sa mga sinabi ni Serena. Nababalisa si Serena. Nakaramdam siya ng labis na kawalan ng kapanatagan sa kapaligiran. Pagkatapos, naisip niya ang sumpang dugo sa kanyang katawan.
Napangiti siya at sinabing, Panginoong banal na sugo, mayroon akong isang mapangahas na kahilingan. Umaasa ako na maibibigay sa akin ng Panginoong banal na sugo ang lunas sa sumpa ng dugo, dahil ang aking sumpa ng dugo ay magkakabisa sa loob ng 2 araw, at 7,502. Siyempre, hindi na kailangang ipaliwanag ang nangyari. Patay na ang dating nakatataas kay Serena. Sino pa ang makapagbibigay sa kanya ng panlunas? Hindi mo na kailangang sabihin pa, alam ko na ang sitwasyon mo. Walang pakialam na pinutol ng nakaitim na santong sa mga salita ni Serena. Matapos niyang malaman na ang sangay ay pinaslang, kinuha niya ang listahan ng mga pangalan ng mga miyembro ng sangay at tiningnan ang kaukulang sumpa ng dugo. Noon lamang niya nalaman na buhay pa pala si Serena. Walang sino man ang mga ngahas na ipagkanulo ang bagong santuwaryo kapag sila ay nasa ilalim ng sumpa ng dugo. Tinatakot lang ng nakaitim na santo si Serena. Ito ang panlunas sa sumpa ng dugo. Kahit na nawasak na ang iyong sangay, miyembro ka pa rin ng organisasyon. Patuloy kang maglilingkod sa organisasyon ng buong puso. Casual na inihagis ng nakaitim na santo ang isang maliit na bote na may laman na tableta. Labis na nagulat si Serena. Mabilis niya itong tinanggap, at sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Huwag kang mag-alala, kamahalan. Gagawin ko ang lahat para maglingkod sa organisasyon. Kahit na kailangan pa akong durugan ng pira-piraso. Nang makuha ni Serena ang gamot, agad niyang ipinahayag ang kanyang katapatan. Kung siya ba ay taos-puso o hindi, tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam. Sige, Panginoong banal na sugo, saang sangay ako susunod na magre-report. Tapos na ang sangay dito, at hindi pa rin sigurado kung may tatayo itong muli. Naisip ni Serena na pumunta na lang siya sa ibang mga sangay para tingnan ito. Mas maganda pa kung direktang susundan niya ang santong nasa harap niya. Hindi mo kailangang pumunta sa ibang mga sanga. Bago matapos ang muling pagtatayo ng sanga na ito, kailangan mong makinig sa aking utos. Nag-isip sandali ang nakaitim na santo, saka nag-utos, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay alamin kung sino ang umaatake at pumapatay sa ating mga tao. Ang dahilan kung bakit nila pinili ang sanga na ito ay marahil dahil ito ang pinakamaikli. Sa madaling salita, malamang na malapit lang ang kalaban. Siyempre, maaari rin itong dahil mahina ang lakas dito, kaya ito ang direksyon na kailangan mong pagtrabahuhan ng mabuti. Imbestigahan mo ng malinaw ang bagay na ito. Marahil ay hindi ito nagkataon lamang, kundi isang matagal ng plinano na operasyon ng kung sinong puwersa. Kung hindi natin ito imbestigahan sa lalong madaling panahon, maaaring may susunod pa. Medyo natigilan si Serena. Alinsunod ito sa kanyang inaasahan na direktang makinig sa mga utos ng santo. Gayunpaman, upang siyasatin ang katotohanan sa likod ng pagkawasak ng sanga. Paano nila ito maimbestigahan? Papatayin ba agad sila pagkatapos nilang malaman? Tutal, isa lamang siyang ordinaryong banal na sandata, at ang kanyang lakas ay lubhang mahina. Bukod dito, isa siyang 16 na taong gulang na maliit na banal na sandata na hindi pa nagkakaroon ng kasintahan. Akop ba talaga para sa kanya na gawin ang isang mapanganib na bagay? Kayang-kaya pang ang patayin ng kabilang panig ang isang eksperto sa foundation stage, hindi ba't parang ipinapaubaya na lang niya ang sarili niya sa kanya kung pupunta siya? Naiintindihan mo ba? Nawala ng gana ang tono ng santong nakaitim ang balabal nang makita niyang nakaluhod si Serena nang walang anumang reaksyon. Naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala, Panginoong banal na sugo, gagawin ko ang aking makakaya upang imbestigahan ang katotohanan. Mabilis na tumango si Serena bilang pagsang-ayon upang hindi magalit ang santo at ang kanyang mga araw mula ngayon ay maging mas mahirap pa. Ngunit, kamahalan, paano natin iimbestigahan ang bagay na ito? Kahit pumayag na siya, wala pa rin kahit kaunting kumpiyansa si Serena sa sarili. Wala na siyang nagawa kundi humingi ng mga tagubilin. Ito ay isang bagay na kailangan mong isaalang-alang. Kailangan mo ba akong turuan ka ng lahat? Kung gayon, ano pa ang silbi ko para sa iyo? Malamig na sumingot ang nakaitim na santo at inihagis ang isang card. Ito ang numero ko. Kung may matuklasan ka, kontakin mo ako anumang oras. Hindi na hinintay ang sagot ni Serena, tumalikod na siya at naglaho.
Sa katunayan, hindi niya inaasahan na malalaman ni Serena ang katotohanan. Ginawa niya ang ganoong kaayusan dahil si Serena na lang ang tanging nakaligtas sa sangay na ito. Hindi maganda para sa kanya na ay ayos ang pagpunta niya sa ibang branch, kaya bigla na lang siyang nakahanap ng ipagagawa sa kanya. Kung makakahanap talaga sila ng mga pahiwatig, isa itong hindi inaasahang sorpresa. Natulala si Serena sa card. May nakalimbag na serye ng mga numero rito pero wala ng ibang impormasyon. Bueno, kahit papaano kapag natapos na ang sumpa ng dugo, hindi siya mamamatay dahil hindi niya mahanap ang panlunas. Habang iniisip ito, medyo nakaramdam ng saya si Serena. Bueno, hindi niya kailangang maghukay ng sarili niyang libingan sa ngayon. Si Serena, na nasa magandang mood, ay biglang nakahanap ng lugar para umidlip. Pagkatapos, sinimulan niyang isagawa ang misyong iniatas ng santo, ang maghanap ng mga pahiwatig tungkol sa pagkawasak ng sanga. Bilang isang kwalipikadong mamamatay tao, hindi pinagkadalubhasaan ni Serena ang iba pang mga kasanayan maliban sa mga pamamaraan ng pagpatay, lalo na ang pangangalap ng impormasyon. Kaya, nagawa na lamang niyang gumala ng seryoso para maitago ang kalituhan sa kanyang puso. Matapos ang isang buong araw na paggala-gala, hindi alam ni Serena kung saan siya tumakbo. Nang makitang dumidilim na ang langit, naisip niya kung saan matutulog. Ang naghaharing Sword Knight Association ay kumukuha ng mga trainee knight, lalaki man o babae. Ang mga wala pang 25 taong gulang na may ambisyong maging isang maluwalhating Knight of Justice at may mahusay na kakayahan sa pakikipaglaban ay maaaring pumunta sa gusali ng Norman upang magparehistro at lumahok sa pagpili. Napadaan si Selena sa isang kalye at nagkataong nakita niya ang isang LCD screen na nagpapatugtog ng ganitong uri ng patalasta sa recruitment. Bigla siyang naantig. Dahil wala siyang kakayahang makahanap ng anumang pahiwatig, maaari na rin siyang sumali sa Knight Association ng Sword of Sanctions. Pagkatapos, maaari niyang gamitin ang mga channel ng Knight Association upang magtanong tungkol sa balita ng bagong sangay ng Sanctuary. Kapag nakita ng isang ordinaryong tao ang patalastas na ito para sa recruitment, iisipin na lang nila na isa itong gimmick na ginawa ng isang organisasyon ng cosplay. Anong panahon na ba iyon ngayon? May mga knights pa ba? Pero, iba si Serena. Tutal, miyembro siya ng bagong organisasyon ng santuwaryo. Kahit isa lamang siyang banal na sandata na nasa pinakamababang antas, narinig na niya ang tungkol sa espada ng paghatol. Kahit hindi naman masyadong malakas, naririnig pa rin naman ng mga tao. Ito na. Kaya rin niyang solusyonan ang problema ng pagkain at akomodasyon. Nakapagdesisyon na si Serena. Marahil ang problema sa pagkain at matutuluyan ang talagang inaalala niya. Gayunpaman, sa unang tingin, natural lang na magtrabaho siya para sa santo. Tiyo, paano ako makakapunta sa gusaling Norman? Hinayla ni Serena ang isang dumaan sa tabi at ngumiti ng napakaganda. Gusto kong pumunta roon. Maaari mo bang ituro sa akin ang daan? Aling parte ng katawan ko ang mukhang tiyuhin? Tawagin mo akong kuya. Nang makita ng dumadaan na si Serena ay isang medyo cute na babae, agad siyang ngumiti ng mabait. Halatang nasa 40 pataas ang edad niya, pero nakangiti siya na parang isang 18 taong gulang na matalinong batang lalaki. Nakakadiri. 2 beses na kumaibot ang sulok ng bibig ni Serena. Naisip niya, kahit bata pa ako at hindi pa ako masyadong nakapag-aral, dapat ko pa ring mapansin na nagsisinungaling ka sa akin, di ba? Sa tingin mo ba talaga ay bulag ako? Pasensya na, pwede mo ba akong ikwento pa tungkol dito? Bagamat nagrereklamo siya sa loob-loob niya, agad niyang binago ang kanyang mga salita. Sa pamamagitan ng isang matamis na ngiti, agad na natunaw ang nagdaraan. Napakabait mong babae. Bakit ka pupunta sa gusali ng Norman? Tingnan mo, dumidilim na. Bakit hindi ka isama ni Kuya sa pagkain sa labas, tapos pumunta ka sa bahay ko para magpahinga, ha? Ang dumadaan ay agad na naging isang kakaibang tiyuhin na nanlaloko ng mga bata gamit ang isang lollipop. Sayang at hindi niya alam ang tunay na pagkatao ni Serena. Kung alam lang niya na nakipagtalik siya sa isang assassin mula sa bagong santuwaryo, malamang ay naiihi na siya agad.
7,503. Bahagyang pumipintig ang mga ugat sa noo ni Serena. Hindi maganda ang takbo ng mga bagay-bagay nitong 2 araw. Bakit niya nakilala ang isang Menioke sa pamamagitan lamang ng pagtatanong ng direksyon? Patayin ko na lang ba siya? Marami pa ring tao sa paligid. Dapat ko ba siyang lokohin papunta sa isang liblib na eskinita at patayin? Matapos itong pag-isipan, nagpasya siyang kalimutan na lang ito. Hindi siya pamilyar sa lugar na ito, at walang gantimpalang matatanggap ang pagpatay sa kanya. Hindi alam ng nagdaraan na kakabalik lang niya mula sa mga pintuan ng impyerno. Nagdadaldol pa rin siya kung paano niya gustong iuwi si Serena. Bagamat 16 na taong gulang pa lamang siya noon, matagal na siyang nagsasanay ng martial arts at sports. Ang kanyang pangangatawan ay hindi mas mababa sa isang 20 taong gulang na babae. Ang mga lugar na dapat ay malaki ay tiyak na sapat na ang laki, at ang mga lugar na dapat ay maliit ay tiyak na payat. Para sa kaiginhawahan ng misyon, nakasuot siya ng masisikip na damit. Ang kanyang figure ay kasing akit ng isang nangungunang modelo, at nakakaakit siya ng maraming atensyon habang naglalakbay. Mula pa noong una ay pinagmamasdan na ng nagdaraan si Serena. Nang makita niya itong nagkukusa na magtanong ng direksyon, naisip niya na isa itong biyaya mula sa langit. Kaya naman, nagsimula siyang manligaw ng may pagkabaliw sa mga babae. Tiyo. Tama na. Bilisan mo at sabihin mo sa akin kung paano pumunta sa gusaling Norman. Nawala ng pasensya si Serena. Hinawakan niya ang palso ng dumaan at binyantaan ito sa mahinang boses habang nagngangalit ang mga ngipin. Kung magpapatuloy ka sa pagsasalita ng kalokohan, maniniwala ka bang papatayin kita? Nakaramdam ang nagdaraan ng biglaang puwersa sa kanyang palso, na parang hawak siya ng isang bakal na singsing, at mayroong matinding sakit na parang maaari itong masira anumang oras. Sa sandaling ito, paano pa niya mapapahalagahan kung tawagin siya ni Serena na kuya o tiyuhin? Ibinuka niya ang kanyang bibig at gustong sumigaw, ngunit kumuha si Serena ng isang piraso ng tinapay mula sa dala niyang paper bag at isinuksok ito sa kanyang bibig sa bilis ng kidlat, dahilan para hindi siya makagawa ng kahit anong ingay. Kung naglalakas loob kang gumawa ng ingay, huwag mo nang isipin pang kunin ang kamay mo. Umungol ng 2 beses ang nagdaraan sa mahinang boses, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding takot. Sumanghel si Serena at bahagyang niluwagan ang pagkakahawak sa palso nito. Pagkatapos, tinitigil niya ito ng may nagbabalang tingin at dahan-dahang inilabas ang tinapay. Nang makita ng ibang mga dumadaan ang hitsura ni na Serena at nang dumadaan, inakala nilang malapit na sila. Bukod sa inggit at selos sa swerte ng dumadaan sa mga babae, walang naghinala na may kakaibang nangyayari. Gustong umiyak ng lalaking dumaan pero walang maiyak. Bakit nga ba isang babaeng T-Rex ang napaka-cute na babae? Hindi ko kayang magalit sa'yo. Pagkaubos pa lang ng tinapay sa bibig niya, hindi na alintana nang dumadaan ang mga mumo ng tinapay sa bibig niya. Mabilis niyang sinabi kay Serena ang lokasyon ng gusaling Norman at malinaw pa niyang ibinigay ang ruta, sa takot na baka hindi magustuhan ni Serena. Sa katunayan, hindi kalayuan ang gusaling Norman mula rito. 2 kalye lang ang layo nito, kaya hindi naman ito naging abala. Tuwang-tuwa si Serena nang marinig ito. Wala siyang interes na makipag-ugnayan sa taong ito. Matapos niya itong paalisin, agad siyang tumakbo patungo sa gusali ng Norman. Madilim na ang langit. Paano kung nag-leave sa trabaho ang asosasyon dyan? Iniisip ko kung may tinatawag na knocking off ang Night Association. Sa anumang kaso, kailangang naka-standby si Serena 24 na oras sa isang araw sa bagong Sanctuary Division. Kung may misyon, kailangan niyang umalis agad. Ilang minuto ang lumipas, nakita ni Serena ang malalaking salita sa tuktok ng gusaling Norman. Ito ang punong himpilan ng Night Association, syempre. Walang kaalam-alam si Serena na aksidente niyang natagpuan ang lungga ng salarin na Somaire sa sangay ng bagong organisasyon ng santuwaryo. Napakaswerte niya. Musta, nandito ako para maging isang trainee knight.
Saan ako maaaring mag-sign up? Nagmamadaling pumasok si Serena sa gusali at nagtanong sa front desk, hindi ka ba nahuhuli? Nagmadali na ako papunta rito ng mabilis hanggat maaari. Hindi ako nahuhuli. Kung gusto mong magparehistro, pumasok ka sa gilid na iyon, lumiko pa kaliwa sa dulo ng pasilyo, at pumasok sa pangalawang pinto sa kanan. Nanatili ang ngiti ng magandang babae sa front desk habang matiyagang ginagabayan si Serena. Sa katunayan, si Serena lang ang dumating para magparehistro ngayon. Hindi sineryoso ng publiko ang kakaibang patalastas ng trabahong ito. Naramdaman ni Morris na kulang pa rin sa tauhan ang Knight Association, at hindi sapat ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Kaya naman, matapos makagawa ng malaking kontribusyon ang Knight Association, nais nilang mag-recruit ng mas maraming tao upang palawakin ang kanilang koponan. Kahit papaano, hindi sila matatalo sa bagong santuwaryo sa usapin ng bilang. Kung tungkol sa kalidad, mas mainam na huwag itong pilitin. Sayang at hindi maganda ang naging simula nila. Mula sa unang araw hanggang ngayon, wala ni isang taong lumahok sa pagpili. Ano nga ba ang saysay ng pagpili noon? Hindi alam ni Serena ang tungkol dito. Nag-aalala siya na baka hindi siya makakuha ng pwesto kung mahuhuli siya. Kaya, pagkatapos magpasalamat sa magandang receptionist, dali-dali siyang pumasok sa silid. Ibinaba ni Morris ang kanyang tasa ng kape na tapos na at akmang tatayo na para umalis nang biglang bumukas sa pinto. Isang munting dilag na may magandang figure na nakasuot ng hapit na sweatshirt ang sumugod. Agad na nagliwanag ang kanyang mga mata. Bumalik siya sa upuan at bahagyang itinaas ang kanyang ulo. Ngumiti siya ng may kaakit-akit na ngiti at sinabing, "Kumusta, magandang binibini? Ano ang maitutulong ko sa iyo?" Itinulak ni Serena ang pinto at nagmamadaling pumasok. Nang makita niyang may mga tao sa loob, agad niyang naalala na napakabastos pala ng ugali nito at madaling mabawas ang kanyang impression points. Bigla siyang nakaramdam ng kaunting pagkabalisa. Pagkatapos, nakita niya na si Morris, na isa lang ang mata, ay kailangan pa ring magpakita ng mabait na ngiti, parang isang malaking masamang lobo na nakatingin sa isang maliit na puting kuneho, at mas lalo pa siyang kinabahan. Pasensya na. Naging bastos ako. Mabilis na yumuko si Serena, pagkatapos ay tumalikod at lumabas ng silid ng kasing bilis ng kidlat, at isinara ang pinto sa likuran niya. Nawala ang ngiti ni Morris sa kanyang mukha. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Maaari kayang natakot ng kanyang gwapong mukha ang munting dilag na iyon. Itong kalokohan kong ito na wala ng patutunguhan. Medyo narcissistic si Morris. Pinag-iisipan pa rin niya kung dapat ba niyang habulin ang munting dilag at pigilan ito para humanga ito sa kanyang alindog nang makarinig siya ng ritmo ng katok sa pinto. "Kumusta, maaari ba akong pumasok?" Tumigil ang pagkatok at umalangaw-ngaw ang seryosong boses ni Serena, "Nandito ako para mag-apply bilang trainee knight ng inyong Knight Association." Napakunot ang noo ni Morris. Pagkatapos ng lahat ng gulo na ito, babalik ka pa para kumatok sa pinto. May kailangan ba? Nandito na siya. Natakot siguro siya sa nakamamanghang tingin ko, kaya gusto niyang lumabas at kumalma, di ba? Nako, naiintindihan naman namin yun. Pakipasok po. Umubo ng mahina si Morris at ginamit ang kanyang malalim at mapang-akit na boses para tawagin si Serena. "Maupo ka muna at magpakilala." Naupo si Serena at bahagyang yumuko. "Ako si Serena, isang ulila. Nagsasanay ako ng martial arts kasama ang aking Panginoon simula pa noong bata pa ako. Kalaunan, namatay ang aking Panginoon at ako na lang ang nakakagalaw ng mag-isa. Ngayon, nakita ko na ang inyong Knight Association ay nagre-recruit ng mga trainee knight kaya pumunta ako para subukan ito." Sa puntong ito, palihim na sumulyap si Serena kay Morris, at pagkatapos ay mabilis na lumayo na parang takot na USA. Ayoko ng mag-isa, gusto kong magkaroon ng maraming kaibigan. At talagang malakas ako, isa na akong early phase ng Earth class. Karamihan sa mga sinabi ni Serena ay totoo. Natural lang, may ilang mahahalagang punto na hindi niya sinabi. 7,504. Halimbawa, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang kanyang lakas ay hanggang Golden Class peak lamang, at mahihirapan siyang makapasok man lang sa Mystic.
Nasa unang yugto na siya ng ranggo sa lupa na isang sapilitang promosyon matapos makapasok sa bagong organisasyon ng santuwaryo. Dahil bata pa siya noon, may puwang pa para lumaki ang kanyang mga buto, at kalamnan, kaya hindi pa nararating ng bagong sanctuary realm ang tugatog ng kanyang pag-angat sa kanya. Mas magiging malakas pa siya sa hinaharap. Nakakaawa naman yang babae mo. Pero, ang matibay mong ugali ang siyang tipo ng taong kailangan ng ating Knight Association. Mula ngayon, miyembro ka na ng ating Knight Association. Maganda ang impresyon ni Morris kay Serena na pinakamamahal niya. Isa pa, siya lang ang nag-sign up ngayon at isa rin siyang Early Earth Class Master. Masyadong bagay. Kaya naman, napagdesisyonan agad-agad. Serena, huwag kang mag-alala. Kami, ang Knight Association, ay parang isang malaking pamilya. Para na kaming pamilya sa isa't isa. Kung sasali ka sa amin, hindi ka na makakaramdam ng kalungkutan. Ang galing naman. Nagpapasalamat talaga ako sa'yo. Pinag-cross ni Serena ang kanyang mga kamay at mahigpit na kinuyam ang mga ito. Ipinatong niya ang kanyang baba sa kanyang kamay at ang kanyang mukha ay napuno ng kagalakan. Tama, hindi kita tinanong. Ikaw ba ay? Hehe, pasensya na. Nakalimutan kong magpakilala ngayon lang. Ngumiti si Morris nang may pagpipigil, pinanatili ang sa tingin niya ay ang kanyang pinaka-perpektong kilos, at sinabing, ako ang presidente ng Knight Association of the Sword of Sanctions, Morris Norman. Ang gusaling ito ay ipinangalan sa apelyido ko. Siyempre, Serena, maaari mo akong tawagin sa aking pangalan. Wow! Ang presidente pala. Labis akong nagpapasalamat, hindi ko inaasahan na personal akong tatanggapin ng presidente. Parang nananaginip ako. Sakto lang ang pagkagulat at pagkabigla ni Serena, na lubos na nakapagbigay kasiyahan sa kay-abangan ni Morris. Kung tungkol sa kung ang isang panaginip ay isang magandang panaginip o isang bangungot, siya lamang ang nakakaalam. Haha, Serena, hindi mo kailangang maging formal. Nasabi ko na nga na tayo, ang Knight Association, ay parang pamilya na sa isa't isa. Tawagin mo na lang akong Morris. Hindi mo kailangang maging malayo. Tuwang-tuwa si Morris. Sa katunayan, personal siyang pumunta dahil ngayon ang unang araw ng recruitment. Sa simula, ang plano ni Morris ay magsimula kinabukasan at iwan ang interview sa kanyang mga nasasakupan. Hindi ko inaasahan na makakapag-recruit ako ng ganito kaganda at kakyut na babaeng kabalyero sa unang araw. Mukhang dapat ko pang ituloy ang pagbabantay sa lungsod bukas. Marahil ay mas marami pa akong makukuha. Sige, Ginoong Pangulo. Hindi, Morris. Agad na tinanggap ni Serena ang payo nito at agad na binago ang kanyang mga salita. Hindi naman siya nakaramdam ng anumang psikolohikal na pressure. Sige, Morris, ako. Maaari ba akong manatili rito? Dahil wala akong matutuluyan. Kasama na ang pagkain at akomodasyon. Ito ang pangunahing layunin ni Serena sa pagsali sa Knight Association. Siyempre, ang kinumbinsi niya sa sarili na gawin ay ang maglingkod sa santo at sumali sa Knight Association upang imbestigahan ang katotohanan ng pagkawasak ng sangay. Wala siyang pagpipilian, tatawanan siya ng mga tao kung magsasalita siya ng mga bagay tulad ng pagkain at tirahan. Isa siyang Earth Class, bakit pa niya kailangang mag-alala tungkol sa pagkain at tirahan? Siyempre, walang problema. Akin ang buong gusaling ito, pwede kang tumira kahit saan mo gusto. Buong tapang na ikinumpas ni Morris ang kanyang kamay at agad na nakangiting sinabi, ang base ng ating Knight Association ay nasa ilalim ng lupa. May espesyal na lugar doon. Kung hindi mo mamasamain, maaari kang tumuloy doon. Kung gusto mong makita ang tanawin sa labas, maaari kitang ayusin para pumili ng kwarto sa kahit anong palapag ng gusali. Wala akong pakialam. Kontento na ako na may matutuluyan na ako. Bakit pa ako magiging mapili? Isa pa, mas madali para sa akin na mapasama sa grupong ito kung mananatili ako sa sala ng asosasyon. Tuwang-tuwa si Serena at hindi niya napigil ang magsaya. Mabilis siyang kumalma at yumuko kay Morris. Salamat, Morris. Hindi ko talaga alam kung ano ang sasabihin ko para maipahayag ang aking pasasalamat sa iyo.
Sa hinaharap, iisang pamilya na lang tayong lahat, kaya hindi mo na kailangang maging magalang sa akin. Masyado kang magalang. Nanatili pa rin ang tipid ng ngiti ni Morris, ngunit nasa isip niya, kung talagang nagpapasalamat ka at hindi alam kung paano ako babayaran, ayos lang sa akin na hayaan mong ilaan mo ang buhay mo sa akin. Sa tingin ko walang pupunta para magpalista ngayon. Pero na. Dadalhin kita sa sala para makilala kita. Umalis agad si Morris pagkasabi niya. Tumayo siya at inilabas si Serena ng silid. Lihim na masaya si Selena. Hindi niya inaasahan na ganoon kadali siyang makakasali sa Sword of Sanctions Night Association. Pagkatapos niyang makapasok sa tirahan, mas magiging madali para sa kanya na hiramin ang mga mapagkukunan ng Night Association upang imbestigahan ang pagkawasak ng bagong sangay ng santuwaryo. Pumasok sina Morris at Serena sa elevator at gumamit ng espesyal na card para buksan ang nakatagong buton para sa sahig sa ilalim ng lupa. Selena, ang underground ang himpilan ng ating Night Association. Tanging ang mga miyembro lang natin ang may karapatang pumasok. Pagkatapos mong makapag-ayos, magpapagawa ako ng identity card para sa iyo. Malayang makakapasok at makakalabas ka lang sa base gamit ang card na iyon. Ipinakilala si Morris. Siyempre, ang mga hakbang na ito ay para lamang sa mga ordinaryong tao. Kung ito ay parang mga master na sentral, ang mga ito ay iiral lamang sa pangalan. Pabaya na sagot ni Serena, hindi hinayaan na lumamig ang kapaligiran. Mabilis na huminto ang elevator sa ika-4 na palapag. Ang sala na ito ay may iba't ibang mga lugar na magagamit tulad ng tirahan, restoran, pagsasanay, libangan, at iba pa. Sa teorya, kayang tumanggap nito ng humigit kumulang 200 taong magkakasamang naninirahan. Gayunpaman, karamihan sa ating mga opisyal na kabalyero ay may kani-kanilang pamilya at bihirang tumira rito. Ipinakilala ni Morris ang lugar kay Selena habang naglalakad sila, parang isang kwalipikadong tour guide. Karamihan sa mga taong nakatira dito ngayon ay mga gwardya ng base, at mayroon ding ilang mga trainee knights. Ang kabuuang bilang ng mga tao ay humigit kumulang 40 katao, kasama na ang mga service staff sa iba't ibang lugar, hindi ito mukhang abandonado. Kung may pagpupulong o aksyon, tanging ang mga opisyal na miyembro lamang ang lilipat sa base. Mas maraming tao kung ganoon. Siyempre, kailangan pa rin nating ipagpatuloy ang pagre-recruit ng mga trainee knight. Maaaring masikip na ang lugar na ito sa lalong madaling panahon. Morris, kahanga-hanga ka talaga. Hindi mo lang naitatag ang isang kahangahangang Night Association na parang espada ng mga parusa, kundi nagbigay ka rin ng perpektong base para sa Night Association. Talagang kahanga-hanga ka. Paminsan-minsan, walang pakundangang banibiro siya ni Serena, dahilan para matawa ng malakas si Morris. Mas lalo siyang nasisiyahan kay Serena. Serena, pwede ka nang tumira dito simula ngayon. Ito ang pinakamagandang single room sa sala. Karamihan sa mga tao ay may 2 o 3 kwarto, pero dahil babae ka, hinayaan kitang tumira dito. Maya-maya lang, dinala ni Morris si Serena sa isang silid sa sala. Nasa may pintuan ang room card. Kung may kailangan ka, pwede mong hanapin ang namamahala dito anumang oras. Siyempre, pwede ka ring pumunta sa akin ng direkta. Walang balak si Morris na pumasok para umupo. Tutal, kailangan pa rin niyang isaalang-alang ang kanyang katayuan bilang presidente. May iba pang mga tao sa dormitoryo. Sa daan, hindi bababa sa 7 o 8 gwardya o mga trainee knight ang sumaludo at bumati sa kanya. 7,505. Salamat, Morris. Papasok muna ako at mag-iimpake. Wala ring balak si Serena na imbitahan si Morris. Nagpalitan muna sila ng ilang magagalang na salita bago nagpaalam. Hindi kalakihan ang single room, malamang wala pang 20 metro kwadrado, pero maganda ang pagkakagawa nito, may single bed, mesa at upuan, single sofa, TV, maliit na refrigerator, banyo, nakatagong aparador, at iba pa. Maganda naman ang dating. Nasiyahan si Serena rito. Kung ikukumpara sa akomodasyon sa bagong sangay ng sanctuary, mas maganda pa ito.
Bilang isang mamamatay tao, kapag dumating siya sa isang bagong kapaligiran, likas sa kanya ang pagsisiyasat sa paligid para tingnan kung mayroong anumang nakatagong mga aparato sa pakikinig o pagre-record upang matiyak ang kaligtasan ng kapaligiran. Gumugol si Selena ng ilang minuto para masigurong walang problema bago siya tuluyang nakaramdam ng ginhawa. Hindi naging madali para sa kanya ang palihim na makapasok sa Night Association. Siyempre, hindi niya maaaring sayangin ang kanyang oras sa silid. Kaya naman, pagtapos magpahinga ng ilang sandali, lumabas siya ng silid at nagsimulang maglakad-lakad sa sala. Bago sila magsimula sa trabaho, dapat man lang ay pumunta sila sa restaurant para maghapunan. O baka mas mahalaga ang hapunan. Serena, gusto mo bang maghapunan? Ipinakilala ni Morris ang chef ng restaurant kay Serena nang samahan niya ito sa isang simpleng paglilibot sa restaurant. Kaya naman, nang makita niya itong papalapit, labis siyang natuwa. Anong gusto mong kainin? Tio Martin, hindi mo kailangang maging magalang. Anong meron ka? Bigyan mo na lang ako. Ngumiti si Serena at tumango sa chef na si Martin habang sinisilap ang pagkaing inihanda. Yung Italy na may mas maraming sarsa, sopas na prutas at gulay, at lamb horn bun. Mukhang masarap itong steak, kainin din natin. Sige. Pumayag si Martin at mabilis na inilagay ang pagkaing gusto ni Serena sa plato. Gumawa rin siya ng ilang panghimagas. Ito ay bagong lutong strawberry cake at mango pudding. Serena, subukan mo at tingnan mo kung masarap. Dahil prototype pa lang ito, hindi ko ibibigay sa mga batang iyon. Salamat, Tio Martin. Napakabuti mong tao. Lumabas ang 8 sa mga ngipin ni Serena at binigyan si Martin ng isang malaking ngiti at isang magandang tao na card. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang plato at naghanap ng mesa para maupo at masiyahan sa masasarap na pagkain. Aaminin niyang masarap talaga ang pagkain dito, mas masarap pa kaysa sa bagong Sanctuary Division. Kontento na si Serena sa kasalukuyan niyang buhay. Naramdaman pa niya na walang masama sa pagsali niya sa Sword of Sanctions Night Association mula sa bagong sangay ng Sanctuary. Sa anumang kaso, hindi siya handang sumali sa bagong santuwaryo, at wala siyang anumang damdamin para sa mga miyembro ng sangay. Kung hindi dahil sa sumpa ng dugo, sasali na talaga siya sa Night Association. Hiniwa ni Serena ang isang maliit na piraso ng steak at inilagay ito sa kanyang bibig. Nang maramdaman ang malambot, makinis, at masarap na tekstura sa kanyang bibig, ipinikit niya ang kanyang mga mata sa kasiyahan. Kung kakainin niya ang ganitong uri ng steak araw-araw sa hinaharap, dapat ay kaya niyang tumangkad, hindi ba? Habang iniisip niya ang mga walang kabuluhang bagay na iyon, biglang nakakuha ng atensyon ni Serena ang pag-uusap ng 2 trainee knights na kakaupo lang sa tabi niya. Totoo ba ang sinabi mo? Kahapon, dinala ni Pangulong Morris ang kanyang mga tauhan upang pumatay. Maraming tao. Ang kabilang partido ay tuluyang nalipol. Talaga. Sinadya niyang hinaan ang boses niya sa ilang mahahalagang punto para hindi siya marinig ng malinaw ni Serena. Gayunpaman, ilang mahahalagang salita tulad ng pagpatay, patay na tao, at marami pang iba, ang narinig ni Serena. Bagamat hindi niya alam kung ang tinutukoy nito ay ang bagong Sanctuary Division, ito ang pinaka-inaalala niya ngayon, kaya agad niyang ikinwento ang kanilang dalawa. Habang lihim na nagulat si Selena, mabilis niyang itipat ang kanyang mga tainga at nakinig ng mabuti sa usapan. Hindi naman lang siya nag-abalang kainin ang kanyang steak. Wala ka sa base kahapon, kaya hindi mo alam. Para sabihin ko sa iyo, maraming nangyari kahapon. Halimbawa, 2 eksperto sa pagtatayo ng pundasyon mula sa bagong santuwaryo ang dumating para hamanin tayo. Muntik na nilang giveaway ng ating Night Association. Medyo mas malinaw ang boses ng kausap. Bukod sa balak ni Serena na makinig ng mabuti, mas kumpleto ang nilalaman. Nakakapanabik. Sa huli, si Pangulong Morris ba ang humarap sa kanila? Bahagyang napataas din ng boses ang nauna, tila gulat na gulat. Lihim na nagalit si Selena. Naisip niya, marunong ba kayong mag-chat? Hindi pa tapos ang usapan kanina, bakit bigla na lang itong napalitan ng ibang usapan? Hindi ka ba makapagsalita ng maayos?
Gayunpaman, tila nabanggit nila ang bagong banal na rehiyon. At ang mga eksperto sa pagtatayo ng pundasyon. Kalimutan na natin iyon, bibigyan ko lang sila ng kaunting pansin. Maaaring makatulong ito, at maaari ko itong iulat sa banal na sugo. Sa totoo lang, ang dalawang banal na sandata na dumating sa Knight Association kahapon ay wala pa sa yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Medyo pinalabis lang ng dalawang lalaking ito. Ganito ang mga tsismis. Madaling palakihin ito habang kumakalat. Marahil bukas, magiging dalawang Jindan Masters na ito. Mali ka. Isa lang ang nalaban ng presidente at tabla ang laban nila. Kung hindi lang dahil sa tulong ng isang eksperto, matatapos na sana ang ating Knight Association. Wow! Pwede ba talagang makipagtabla ang presidente sa isang eksperto sa foundation? Mukhang bumuti na naman ang lakas ng presidente. Siya nga pala, sino yung ekspertong nabanggit mo? Walang kahit kaunting pagdududa ang dalawa na ang kanilang pangulo na si Morris ay talagang may kakayahang makipaglaban ng pantay sa isang eksperto sa pagtatayo ng pundasyon. Tagasunod iyon ni Knight Mike. Sinasabing isa siyang nakatagong eksperto sa kanilang pamilya at espesyal siyang ipinadala upang protektahan si Knight Mike. Hindi alam ni Terence kung anong ekspresyon ang gagawin niya kung marinig niya ito paano naging katulong ng pamilyang Stratford ang bodyguard na kinuha niya. Siyempre, sa teorya, ang mga bodyguard at tagasunod ay medyo magkamukha. Knight Mike. Alam ko. Nabalitaan kong gusto siyang patayin ng bagong Holy Region. Kahit hindi ito inanunsyo sa publiko, sinabi ito ng lahat ng pribado. Hindi naman siya pinuntahan ng mga eksperto sa pagtatayo ng pundasyon ng bagong Holy Region, di ba? Hindi ganoon. Nabalitaan ko na gustong isama ng bagong santuwaryo ang ating Knight Association. Siyempre, hindi sasang-ayon si Pangulong Morris. Dahil alam mong nakatutok ang atensyon ng bagong santuwaryo kay Mike, dapat mo ring malaman na naghahanda ang ating Knight Association na ipagtanggol si Knight Mike at harapin ang bagong organisasyon ng santuwaryo. Kung ganoon, ang operasyon kahapon ay dahil talaga kay Knight Mike. Winasak niya ang buong bagong Sanctuary Division dahil sa mga tagasunod niya. Nang marinig ito ni Serena, sa wakas ay nakumpirma niya na nandito ang impormasyong gusto niyang malaman. Nandito rin ang tunay na mamamatay tao na kailangan niyang hanapin. Hindi niya namamalayang naikuyom niya ang kanyang mga kamay, at ang tinidor at kutsilyo sa kanyang mga kamay ay agad na nababaluktot. Kasing dali lang ito ng pagkurot ng dalawang hibla ng pansit. Sige, huwag na natin itong pag-usapan. Hanggat alam natin ang ginagawa natin, hindi natin maaaring sabihin sa iba. Kung hindi, mamamatay tayong lahat kung maghihiganti sila. Binabaan nilang dalawa ang kanilang mga boses at nagbabala sa isa't isa. Pagkatapos, iniba nila ang usapan. Ang bagong usapan ay walang kinalaman sa bagong santuwaryo, kaya hindi na ito pinansin ni Serena. Dahan-dahang ninanamnem ni Serena ang pagkain noong una, ngunit nang marinig niya ang balita, nawala siya sa mood. Mabilis niyang tinapos ang pagkain at ibinalik ang plato kay Martin. 7,506. Salamat, Tio Martin. Ang sarap talaga ng pagkain mo. Busog na ako. Agad nang umiti si Martin at sinabing, ang galing naman yan. Ang makitang walang laman na plato ang pinakamagandang papuri mo sa akin. Sa susunod, sabihin mo ng maaga kung ano ang gusto mong kainin. Ihahanda ko yan para sa iyo. Tingnan mo, muntik mo nang makain ang tinidor. Masasabing ang magaganda at kayat ng mga babae ay talagang nananamantala sa iba. Dahil dito, handa na si Martin na bigyan siya ng espesyal na pagtrato. Matapos magpalitan ng ilang magagandang salita, binago ni Serena ang usapan at casual na nagtanong, Tio Martin, nasa base pa rin ba si Knight Mike? Narinig ko silang dalawa na nag-uusap tungkol sa kanya ngayon lang, at gusto ko siyang makilala. Siyempre, mas tamang tanungin si Martin kung sino ang gusto niyang makilala. Tutal, lahat naman ng nasa base ay pupunta sa restaurant para maghapunan. Mike. Dapat nandito pa siya. Dumating siya para mananghalian kaninang tanghali. Pero wala pa ang hapunan. Ang gwapo naman ng binata, mabuti pang makilala mo siya. Tinignan ni Martin si Serena ng may pag-aalala,
commandant dito, at nagpatuloy, nasa A area ng dormitory district ang kwarto niya. Numero 1022, di ba? Hindi ko masyadong matindaan, pwede mo namang tingnan. Hindi yan ang iniisip mo. Pero salamat pa rin, Tio Martin. Ikiniling ni Serena ang kanyang ulo at gumawa ng isang nababagabag at walang magawa na ekspresyon. Pagkatapos, ngumiti siya at kumaway kay Martin. Pagkalabas ng restaurant, nagmamadaling pumunta si Serena sa accommodation area A. Gusto niyang kumpirmahin kung naapa rin sa base si Mike at ang mga kasama nito. Sa huli, nang matagpuan niya ang kwarto ni Mike, may dumaan at nakita siyang kakatok na sana sa pinto. Sinabi sa kanya ng taong iyon na nakabalik na si Mike sa pamilya. Medyo nadismaya si Serena. Bumalik na lamang siya sa kanyang silid at nag-isip kung dapat ba niyang ipaalam sa santo ang balitang ito. Selena, ito ang iyong identity card at ang mga patakaran ng aming night association. Maaari mong tingnan ng mabuti. Hiniling sa akin ng presidente na sabihin sa iyo na kung gusto mong lumabas sa mga araw na ito, maaari kang lumabas at maglakad-lakad. Pagkatapos ng ilang araw ng pagre-recruit ng mga trainee night, sasailalim ka sa unified training. Sa oras na iyon, hindi ka na makakapasok at makakalabas ayon sa gusto mo. Kararating lang ni Serena sa pintuan ng kanyang silid nang iabot ng isang gwardya ang kanyang identity card at nagpaabot ng ilang salita mula kay Morris. Matapos magpasalamat, bumalik si Serena sa kanyang silid at inihagis ang mga patakaran ng Night Association sa bedside table. Tiningnan niya ang kanyang identity card at nag-isip sandali bago tumalikod at lumabas ng silid. Gamit ang kanyang identity card para bumalik sa ibabaw, mabilis na nilisan ni Serena ang gusaling Norman at naghanap ng tahimik na lugar bago niya tinawagan ang numero ng nakaitim na santo. Sa base ng Night Association, hindi nang ahas si Serena na gamitin ang kanyang mobile phone para kontakin ang bagong santuwaryo. Sino ang nakakaalam kung mayroong anumang kagamitan sa base na maaaring hamarang sa mga signal? Ang isang kwalipikadong mamamatay tao ay hindi dapat gumawa ng ganoong pagkakamali. Kamahalan, ako si Serena. Sa tingin ko ay nakahanap na ako ng mga pahiwatig tungkol sa pagkawas ng dibisyon. Sinagot ang tawag pagkatapos ng isang ring. Agad na itinuwid ni Serena ang kanyang katawan at seryosong nagulat. Ngayon, may narinig akong balita tungkol dito sa Sword of Sanctions Night Association, kaya agad ko itong iniulat sa Saint. Sabi mo may ideya ka tungkol sa pagsira ng dibisyon. Natahimik sandali ang santong nakaitim bago niya napigil ang ulitin ito ng malakas. Nahanap niya na lang ba iyon ng ganoon lang? Imposible naman yun, di ba? Hindi naman sa hindi iniimbestigahan ng lalaking nakaitim ang bagay na ito, kundi matagal na niya itong iniimbestigahan. Nang pinaponte niya si Serena para gawin ito dati, hindi niya inaasahan na makakamit nito ang anumang resulta. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na. Sa loob lamang ng isang araw, mayroon na palang lead. Kayang talagang may natatanging talento itong si Serena sa larangan ng katalinuhan. Kung ganoon nga, kailangan niya silang sanayin ng mabuti. Kamahalan, totoo nga iyan. Sumagot si Serena ng may seryosong ekspresyon. Maingat siyang tumingin sa paligid at mahinang sinabi, nabalitaan kung may kinalaman ang bagay na ito kay Young Master Mike ng pamilyang Stepford. Isa siyang baguhang knight mula sa Night Association of the Sword of Sanctions. Dahil tinutugis siya ng ating bagong santuwaryo, humingi siya ng tulong sa Night Association. Ang aming sangay ang target ng paghihiganti ni Mike. Gaya ng inaasahan, ang lapit ng distansya ang isang dahilan. Ang isa pang dahilan ay ang aming sangay ay nasa mas mahinang panig, mas mababa kaysa sa kabuoang lakas ng naghaharing Sword Knight Association. Bagamat aksidente lang ang paglitaw ng dalawang kapitan ng armas ng Saint, mayroon din namang mga eksperto sa kanila, kaya kalaunan ay nawasak ang sanga. Natahimik muli ang santo. Hindi niya inaasahan na ganito pala ang katotohanan. Ang naghaharing samahan ng mga kabalyero ng espada. Anong klaseng basurang organisasyon ito? Nabalitaan kung kahit ang pinuno ng guild ay isa lamang Sky-class Full Master, lalo na ang mga miyembro. Sa ganitong lakas, kadalasan ay hindi siya titingin ng diretso sa mata ng banal na sugo.
Kaya naman, nang magdesisyon ng Sanctum na parusahan ang pamilyang Steffi, hindi nila isinaalang-alang ang pinagmulan ni Mike bilang miyembro ng Knight Association. Mas ikinabahala nila ang nakatagong kapangyarihan ng pamilyang Steffi, na isang siglo nang umiiral. Gayunpaman, ang ganitong uri ng maliit na asosasyon na walang pakialam ay mayroon palang nilalang na kayang pumatay ng 2 eksperto sa pagtatayo ng pundasyon. Hindi ito kapanipaniwala. Gayunpaman, bakit ngayon lang nila narinig ang tungkol sa isang organisasyong sumusuway sa langit noon? Gayunpaman, hindi naman parang nagsisinungaling si Selena sa mga sinabi niya. Sino ba yung ekspertong tinutukoy mo? Umiling ang santo ng may gulat na ekspresyon. Sa pag-uulat sa banal na sugo, wala pa kaming nakukuhang konkretong impormasyon. Gayunpaman, sinasabing ang eksperto ay tagasunod ni Mike at sinusundan siya. Sa oras na ito, dapat ay nakarating na sila sa manor ng pamilya Steffi. Matapat na sabi ni Selena. Oy! 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 Tagasunod ni Mike. Kailan pa nagkaroon ng ganito kalakas na tagasunod ang pamilyang Stefford? Kung may mga tagasunod na nagpoprotekta kay Mike noon, bakit hindi sila sumipot ng mas maaga? Malaking balita ito. Tila kailangang planuhin muli ang pagpatay kay Mike. Alam ng santo na ang katiwala ng pamilyang Steffi, si Arthel, ay isang eksperto sa foundation stage, ngunit isa lamang siyang nilalang nakapantay ng 2 kapitan ng armas ng santo. Imposible para sa kanya na harapin ang kanyang kalaban ng isa sa isa o patayin ang kanyang kalaban sa isang 1-on-2 na labanan. Kaya, ang tagasunod na ito ay nasa Golden Core stage na. Alam ko. Malamang si Michael mula sa pamilyang Stefford ang utak ng insidenteng ito. Siya ang target ng pagpatay sa ating bagong Holy Region, kaya mauunawaan naman na maghihiganti siya. Bagamat nagulat ang nakaitim na santo, nanatiling walang pakialam ang kanyang boses. Hindi mapapatawad ang pagkakasangkot ng Knight Association ng espada ng mga parusa sa operasyong ito ng paghihiganti. Ako mismo ang magbabalite tungkol dito. Ibinuka ni Serena ang kanyang bibig ngunit tumigil siya. Kahit kakasali pa lang niya sa Knight Association of the Sword of Sanctions, nagustuhan niya ang kapaligiran at atmosfera sa loob, lalo na si Chef Martin. At ang pagkaing niluto nito. Kung gusto ng sugol ng Panginoong Banal na makipag-ugnayan sa samahan ng mga kabalyero, hindi ba't lahat ng ito ay masisira? 7,507. Sa kasamaang palad, alam ni Serena na walang gaanong kabuluhan ang kanyang mga salita. Walang anumang sinabi niya ang makakapagpabago sa opinyon ng santo. Bukod dito, kung magsusumamo siya para sa espada ng paghatol, maaaring kabaligtaran ang epekto nito, at maaari pa siyang mapapahamak. Selena, pumunta ka agad sa pamilya Steffi at mag-isip ng paraan para makasingit. Alamin ang impormasyon tungkol sa ekspertong kasama ni Mike. Kung may pagkakataon, patayin mo na lang si Mike. Walang pakialam ang nakaitim na santong nakabalabal sa buhay at kamatayan ni Serena. Ibinigay niya ang utos ng walang pag-aalinlangan. Hindi naman sa mahirap para kay Serena na palihim na pumasok sa Steffi Manor, pero hindi rin naman ganoon kadaling patayin si Mike. Nasa unang yugto pa lang ng Earth Rank si Serena. Baka hindi pa nga siya manalo sa one-on-one fight nila ni Mike, lalo na sa base camp ng pamilya Steffi. Lalo na't may tagasunod si Mike na pinaghihinalaang nasa Golden Core stage. Hindi siya isang taong kayang labanan ni Serena, isang simpleng mamamatay tao na may ranggong lupa. Gayunpaman, may ibang intensyon ang lalaking nakaitim. Gusto niyang alertohin ni Serena ang kalaban at makakuha ng mas maraming pahiwatig. Kung matatapos mo ang misyon, hindi mo na kailangang banggitin ang gantimpala. Ginagarantiya ko na irerekomende kita bilang kapitan ng mga banal na sundalo. Kaya ko pang tuluyang alisin ang sumpa ng dugo. Matapos ibigay ng nakaitim na santo ang utos, nangako siya ng mas maraming benepisyo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Serena. Gaano man ito kadelikado, sulit pa rin itong subukan. Maliit na bagay lang ang kapitan ng mga banal na sundalo, pero ang sumpa ng dugo ang pinakamalaking problema niya. Ang patuloy na pagkontrol sa sumpa ng dugo ay mas masahol pa sa kamatayan. Kung maaalis niya lang ang sumpa ng dugo, sulit na isugal ang buhay niya. Huwag kang mag-alala, Panginoong Banal na Sugo.
Gagawin ko ang aking makakaya upang tapusin ang gawaing ibinigay ng Panginoong Banal na Sugo. Lumingon si Selena at tumingin sa direksyon ng gusaling Norman. Hindi niya kayang makita iyon. Kung aalis sila sa lugar na ito ngayon, baka wala na silang pagkakataong bumalik. Matapos saktan ng bagong santuwaryo, gaano man kalakas ang tagasunod ni Mike, ang lugar na ito ay wawasakin. Pagkatapos ibaba ang telepono, mamantong hininga ng mahina si Serena. Pagkatapos, inayos niya ang sarili at nagtungo sa manor ng pamilyang Stratford. May helicopter sina Terence at Mike, kaya mabilis silang nakakabalik-balik. Gayunpaman, kinailangan ni Serena na manghiram ng kotse ng iba. Kaya naman, kinabukasan pa lamang ng gabi nakarating si Serena sa gilid ng manor ng pamilya Steffi pagkatapos ng mahaba at nakakapagod na paglalakbay. Bilang isang kwalipikadong mamamatay tao, hindi naman malaking problema ang palihim na pumasok sa ganito kalaking manor. Hindi sapat ang mga general na gwardya para bantayan siya, kaya kinailangan na lang niyang mag-ingat para maiwasan ang mga surveillance camera kung saan-saan. Pero ang problema ay medyo masyadong malaki talaga ang manor na ito. Hindi pa tapos ang takdang aralin ni Serena. Madaling palihim na pumasok pero mahirap makahanap ng tao. Habang hinahawakan niya ito, napansin ni Miss Killer na tila medyo naliligaw siya. Nagtago si Serena sa isang sulok sa blind spot ng mga surveillance camera, namumula ang kanyang mga pisngi sa pag-aalala. Wala itong saysay. Paano niya nawala ng direksyon? Sa maliit na lugar na ito pa lang, at nahihilo na siya. Sumilip siya ng bahagya para masukat ang sitwasyon sa paligid. Nag-isip si Serena kung dapat ba siyang humingi ng direksyon. Ubo, hindi, dapat may arestuhin at tanungin para malaman kung nasaan si Mike. MMH. Tama, ito na nga. Mariing tumango si Serena, sinusubukang gamitin ang paraang ito para kumbansihin ang sarili na hindi niya sinusubukang hulihin ang isang tao dahil naligaw siya at hindi mahanap ang daan. Hoy! Nang hahanapin na sana niya ang isang tao, may nakita siyang isang taong naglalakad mag-isa. Agad na tuwang-tuwa si Selena. Pakiramdam niya ay napakaganda ng kanyang swerte. Isa talaga siyang magandang dalagang pinagpala ng langit. Kung titingnan ang hitsura ng tao, dapat ay Asyano siya. Kung ikukumpara sa mga Europeo, siya ang payat at mahinang uri. Higit sa lahat, ang kabilang panig ay walang aura ng isang eksperto. Mukha siyang ordinaryong tao. Walang mas mabuting target kaysa sa mahinang lalaking ito. Nang makapagdesisyon na, muling pinagmasdan ni Serena ang kanyang paligid. Matapos masigurong walang ibang tao sa paligid, agad niyang inihakbang ang kanyang mga paa, at ang kanyang maganda at balingkinitang katawan ay sumirit na parang palaso. Sa isang iglap, nakarating siya sa harap ng kanyang napiling target. Casual na naglakad-lakad si Terence, napansin niya ang isang babaeng palihim na pumapasok sa Stratford gamit ang kanyang spirit sense bago nagsimulang umikot sa manor. Nawala. Naisip ni Terence na interesante ito kaya nagpasya siyang lumapit para tingnan pero biglang sumugod palabas ang babae. Isang palihim na pag-atake. Natawa si Terence sa sarili. Nakikita niya ang bawat galaw ni Serena gamit ang kanyang spirit sense. Paano nangyaring may palihim na pag-atake? Hindi pa kasama rito, sa lakas ni Serena, kahit ipikit pa ni Terence ang kanyang mga mata at hayaan siyang atakehin ito, wala itong pinagkaiba sa pagkamot ng Katie. Sino ka? Inabot ni Terence ang kanang hintuturo niya at inilagay ito sa noo ni Serena. Tila hindi niya gaanong ginagamit ang lakas, ngunit nagawa niyang pigilan ito sa pagsulong. Isang eksperto. Nagulat si Serena. Agad niyang napagtanto na sinipa niya ang isang bakal na plato. Habang palihim siyang nagrereklamo, mabilis siyang ngumiti ng walang pakialam. Ah! Ako yung... Sa isang sandali ng kawalan ng pag-asa, paano siya makakaisip ng anumang makatwirang dahilan? Sa ilalim ng impluwensya ng mga multo at Diyos, bigla niyang nasabi, isa akong babaeng palaboy. May nag-utos sa akin na pagsilbihan sila, ngunit napakalaki ng lugar na ito, at wala akong mahanap na lugar. Isang kasinungalingang puno ng mga butas, talagang naramdaman niya na hindi naman masama nang sabihin niya ito, at binigyan pa niya ang sarili ng thumbs up sa kanyang puso. Call girl.
Hindi naman masama ang figure mo. Binawi ni Terence ang kanyang daliri at hinimas ang kanyang baba habang nakangiting nakatingin kay Serena. Nakaagaw pansin ang magandang figure sa ilalim ng kanyang masikip na damit, ngunit hindi kailanman makapaniwala si Terence na isa itong call girl. Siyempre naman. Ang katawan ko ang pinakamaganda sa mga kasama ko, kung hindi, hindi ako magkakaroon ng pagkakataong pumunta sa ganito kagandang lugar para tumanggap ng mga utos. Pinigilan ni Serena ang pagkahiya sa kanyang puso at pinilit ang sarili na itaas ang kanyang ulo at palakihin ang kanyang dibdib, sinusubukan ang kanyang makakaya upang ipakita ang kagandahan ng kanyang figure. Hindi na kita makakausap, kailangan ko pang maghanap ng iba. Kumaibot ang mga labi ni Terence. Ang manor ng pamilya Steffi ba ay isang lugar kung saan basta-basta na lang pumapasok ang mga call girl? Sino ang nagpapasok sa kanya? At sino ang nakahanap sa kanya? Basta't tinanong niya ang pangalan nito o tiningnan ang numero ng telepono ni Serena, madali niyang mahahalata ang mga kasinungalingan nito. Pero hindi iyon ang plano ni Terence. Dahil mahilig magpanggap na call girl ang babae, nakikisabay ito sa kanya. Huwag kang magmadaling umalis. Nakikita kong maganda ang kalidad mo. Magkano ang presyo? Tumingin si Terence kay Serena nang may pang-aasar, at kitang-kita niya ang bahagyang pamumula sa maputlang mukha nito. Parehong nahihiya at naiinis si Serena sa sandaling ito. Hindi siya isang tunay na call girl, at hindi pa siya gumagamit ng ganitong uri ng serbisyo noon. Paano niya malalaman kung kumusta na ang merkado? Pero kung hindi siya sisigot, natatakot siyang baka pagdudahan siya ng ekspertong nasa harap niya. Mapipilitin na siyang ngumiti at magpanggap na may karanasan. 300 euro. 7,508. Sa isip niya, malaki na ang 300 euro at makakabili na ng maraming bagay, pero hindi niya kailanman naisip na kung ang isang call girl ay makakapasok sa Stepford Manor, bakit 300 euro lang ang halaga nito? Ang mura. 300 euros lang ang sinisingil mo para sa ganyang kataas-taas na call girl. Baliw ka na ba? Puno ng gulat ang mukha ni Terence, parang nagsasabi siya ng totoo. Sa katunayan, hindi niya alam kung ano ang tunay na kalagayan ng merkado, ngunit dahil sigurado siyang nag-aartista ang babaeng nasa harap niya, lahat ay nagtulungan at umarte. May sakit ba siya? Nababaliw na si Serena. May sakit ang buong pamilya mo. Virgin pa rin ako, ayos lang. Hahaha. Dahil unang beses ko lang magnegosyo dito, bibigyan lang kita ng friendly discount. Hindi na ito magiging mura sa hinaharap. Nahiya at nagalit si Serena. Pinilit niyang ngumiti at sinubukang ayusin ang sitwasyon. Karaniwan, sisingilin kita ng kahit 600 euros. Nako! 600 euros. 600 euros lang ang kailangan ko para mapatay ka. Naiintindihan ko. Ano ang mga serbisyo mo? Maaari mo bang tugunan ang anumang kahilingan? Patuloy na nagpakatanga si Terence, dahan-dahang inakay si Serena papunta sa hukay na siya mismo ang naghukay. Siyempre, propesyonal ako. Walang hindi mo maiisip, walang hindi ko kayang gawin. Maiiyak na talaga si Serena. Hinanda niya ang sarili at patuloy na kumapit. Pagkatapos, gusto niyang makatakas sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Aalis na talaga ako ngayon, pasensya na. Huwag kang mag-alala, hindi mo pa nahahanap ang kliyente mo, di ba? Bakit hindi mo sabihin sa akin kung sino ang hinahanap mo at dadalhin kita doon? Kalmadong gumawa si Terence ng isang maliit na nakakakilabot na hakbang, sinigurado niyang hindi papayag si Serena. Gaya ng inaasahan, napatalon si Serena, hindi niya kilala kung sino si Terence, at matatapos na ang lahat kung bibigyan niya lang ito ng pangalan at mabubunyag. May 79% na posibilidad na mahuli siya. Hindi na kailangan, hindi na kailangan. Kaya ko na yan mag-isa. Gawin mo na ang kailangan mong gawin. Nagmamakaawa talaga si Serena kay Terence na umalis na hindi na niya kayapang magpatuloy. Hindi ako abala. Gusto ko lang mag-relax. Bakit hindi ka tumigil sa paghahanap ng mga kliyente? Bibigyan kita ng 1,000 euros. Halika at pagsilbihan mo ako. Nabunyag ang punyal. Nakatitig si Terence kay Serena nang may bahagyang ngiti, naghihintay kung paano ito magpapatuloy.
Nawala ang ngiti sa mukha ni Serena, at bahagyang umangat ang sulok ng kanyang labi. P********. Wala nga akong kasintahan, tapos pinaglilingkuran pa kita. Kung hindi lang dahil sa hindi kita matalo, matagal na kitang pinatay gamit ang kutsilyo, bastos ka. Anong problema? Hindi kaya ayaw niyang kumita ng pera. Huwag kang mag-alala, kung ang serbisyo ay naaayon sa aking kagustuhan, maaari tayong makipagnegosyo ng pangmatagalan sa hinaharap. Tiyak na hindi kita lulugihin. Hinawakan ni Terence ang braso ni Serena at lumingon, hindi ito binigyan ng pagkakataong tumanggi. Nagpumiglas si Serena, sinusubukang makatakas kay Terence, ngunit sa lakas niya, wala siyang laban kay Terence. Wala itong saysay. Teka lang. May kasunduan ako sa isang tao, at tinutupad ko ang aking mga pangako. Sa susunod, tayo na. Malapit nang maiyak si Serena. Sa mga sandaling ito, ang tanging masisisi niya ay ang sarili niya sa pagiging bastos. Sa lahat ng sasabihin niya, ang dapat niyang sabihin ay isa siyang call girl. Ngayon, natulala siya, di ba? Kung gayon, sabihin mo sa akin kung sino ang taong iyon. Dadalhin kita sa kanya. Naniniwala akong pagmumukhaan niya ako at hahayaan kitang makuha ako. Hindi man lang lumingon si Terence at mahinahong sumagot, hindi mo kailangang tumanggi. Maganda ang mood ko ngayon. Siguro bibigyan kita ng kaunting tip. Sus Mariosep. Sino ba naman ang may gusto ng tip mo? Hindi ba't mas mabuting itago na lang yan at bumili ng sarili mong kabaong? Nagmumura si Serena sa kanyang puso, ngunit hindi siya nang ahas na magsalita. Wala talagang customer. Kung magsasalita siya ng kalokohan, mas mabilis siyang mamamatay. Hinaila siya ni Terence papasok sa isang bakanting silid pagkatapos ng ilang sandali at pumili ng isa ng walang katiyakan. Bakit ang tagal mo nang walang tiyaga? Nako, pwede bang huwag kang maging Maniokis? Gustong umiyak ni Serena, pero walang luhang lumabas. Alam niyang tiyak na hindi siya makakatakas. Sa ekspresyon ng Maniokis na iyon, parang gusto nitong ipilit ng Overlord ang sarili sa kanya. Wala siyang ibang magawa kundi ituring ito na parang nakagat ng aso. Sa puntong ito, ang tanging nagawa ni Serena ay ang aliwin ang sarili at planuhin na patayin si Terence sa sandaling ibaba nito ang kanyang depensa. Ito lang ang paraan para mawala ang kahihiyan niya. Ngunit sa sumunod na sandali, tuluyang natulala si Serena. Nang ihagis siya ni Terence sa kama, gumamit siya ng kaunting pamamaraan para pahirapan at panghinain ang katawan nito, hindi na niya magawang magpalakas pa. Kalimutan mo na ang pagpatay, mahirap kahit ang magkamot ng Katie para sa isang tao. Hindi lang iyon, pinunit pa ni Terence ang isang tuwalya at itinali siya, at isinabit sa isang lampara sa kisame. Nakalimutan kong sabihin sa iyo, mas gusto ko ang mga bagay tulad ng sex, kaya baka kailangan mong magsikap ng kaunti. Ngumisi si Terence ng masama, may hawak na letigo. Sigurado si Serena na hindi niya nakita kung saan nanggaling ang letigo. Maaari kayang may dala-dalang mga kagamitang kriminal ang gago na ito. Huwag kang mag-alala, magiging napakabait ko. Sabi ni Terence habang binabayo ang kanyang letigo. Si Serena, na ang mental na estado ay bumagsak na sa sukdulan, ay sa wakas ay hindi na nakayanan. Tumigil ka. Hindi ako call girl, nagsisinungaling ako sayo. Mabait akong babae. Hindi pa nga ako nagka-boyfriend. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to, labag sa batas yan. Tumigil na sa wakas ang pag-agos ng mga luha ni Serena, at nagmakaawa siya kay Terence habang umiiyak, nagsasabi ako ng totoo. Pakiusap, huwag mong gawin sa akin ito. Magpapasalamat ako sa iyo, magpapasalamat sa iyo habang buhay. Pakiusap, bitawan mo ako. Natawa si Terence sa sarili niya sa wakas ay hindi na rin kayang ituloy ng babae ang pag-arte, di ba? Gayunpaman, nararapat ba talagang sabihin sa kanya na hindi pa siya nagkakaroon ng kasintahan? Kung makakatagpo ka ng isang tunay na pervert, makakapagtaka kung hahayaan ka niya. Hindi ka ba call girl? Kung ganoon, sino ka? Bakit ka nandito? Tapos na si Terence sa pang-aasar sa kanya at sinimulan na siyang tanungin ng seryoso, o ikaw ang nagsisinungaling sa akin ngayon? Mukha kang call girl para sa akin.
Para ka pang call girl, no? Gigolo ka. Gigolo ang buong pamilya mo. Minura ni Serena si Terence sa kanyang puso, ngunit naglagay ng kaawa-awang mukha, ako. Isa lang akong magnanakaw. Gusto kong pumasok at magnakaw ng isang mahalagang bagay. Wala akong pagpipilian. Masyado akong mahirap. Hindi ko man lang kayang kumain. Sa puntong ito, hindi napigilan ni Serena ang sarili na pag-alitan ang sarili. Kung sinabi niya sana ito ng mas maga, magiging maayos sana ang lahat. Masarap maging magnanakaw. Makatwirang pumuslit at magnakaw ng mga bagay. Bakit niya kailangang gawin ang isang bagay tulad ng pagiging isang call girl? Nanginig ang bibig ni Terence, hindi talaga susuko ang babaeng ito hanggat hindi niya nakikita ang kabaong. Magnanakaw. Maniniwala ako sa multo mo. Mapa-call girl ka man o magnanakaw, wala nang pakialam sa akin. Nasa kamay ko ka na rin naman. Sadyang tumawa ng masama si Terence habang sumusugod gamit ang kanyang letigo. 7,500. Napasigaw si Selena sa sakit, nalilito pa rin. Pakiramdam niya ay may katuturan ang mga sinabi ni Terence. Nasa kamay siya ng isang maniakis na mahilig sa sex at nakatali siya. Paano siya makakaligtas? Tumigil ka na sa pangangarap. Tumigil ka. Tumigil ka. Kahit na mahilig siyang pahirapan ng mga tao, hindi naman dapat siya masyadong malupit, di ba? Masakit yon. Wala nang pakialam si Serena ngayon. Gusto niyang sumigaw ng mas malakas, baka makuha nito ang atensyon ng iba. Mas mabuting mahulog sa kamay ng iba kaysa pahirapan sa kamay ng baliw na ito. Sa katunayan, alam ni Terence kung paano kontrolin ang kanyang lakas sa bawat latigo. Bagamat nakakaramdam ng sakit si Serena, ang kanyang damit at balat ay hindi nasira, at walang mga panloob na pinsala. Mas lalo lang lumala ang sakit dahil sa husay ni Terence. Sayang at hindi napansin ni Serena ang lahat ng ito, kung hindi ay maiintindihan niya na hindi talaga interesado si Terence sa kanya. Bakit naman siya magiging casual tungkol dito? Sige, tumigil ka na sa pagsigaw. Naramdaman ni Terence na tamang panahon na, kaya't itinigil niya ang paghampas at ibinalot ang letigo sa kanyang braso. Sagutin mo ang kahit anong itanong ko sa iyo. Kung hindi, gugustuhin ka ulit ng letigong ito na makipag-ugnayan ng malalim sa iyo. Walang problema. Sasagutin ko ang kahit anong itanong mo. Sisiguraduhin kong masisiyahan ka. Napaka-cooperative ni Serena. Habang umiiyak siya, bigla siyang tumango. Pero magnanakaw talaga ako. Huwag mo akong sisihin kung hindi ako nasiyahan sa sinabi ko. Natawa si Terence, may plano pa rin naman ang babaeng ito kahit sa ganitong panahon. Matalino naman talaga siya, at hindi naman siya mukhang tanga. Magnanakaw ka man o hindi, alam ko sa puso ko. Mas kapani-paniwala ang sinasabi mong call girl ka kaysa sa magnanakaw. Sabihin mo lang sa akin, sino ka? Hinailan ni Terence ang isang upuan at inilagay ang kanyang mga paa sa gilid ng kama habang tumangala kay Serena, kalmado at kalmado. Ito na ang huling pagkakataon mo. Kung hindi ka kikilos ng maayos, pahihirapan kita ng 100 beses pa. Hindi makapaniwala si Serena. Sa tingin niya, ang sakit na nararamdaman niya ngayon lang ay napakatindi na. 100 beses. Sino ang tinatakot mo? Talagang. Magnanakaw talaga ako. Paano kung ipadala mo ako sa istasyon ng pulis? Handa akong tanggapin ang parusa ng batas. Humahadjejek si Terence, at sa isang pagkumpas ng kanyang kamay, lumipad ang ilang bahagi ng katawan ni Serena papunta sa kanyang kamay. Sa ilalim ng kontrol ng banal na pandama, walang anumang bagay sa katawan ni Serena ang makakatakas sa pandama ni Terence dahil wala siyang espasyo para sa pag-iimbak. Ang espada ng mga parusa, ang trainee knight ng Knight Association, Serena. Tiningnan ni Terence ang card na hawak niya, may kakaibang ekspresyon sa mukha. Nagawa mo pang ang palihim na pasukin ang espada ng mga parusa. Ano ang layunin niya? Ang patayin si Mike. Ang huling taong nakausap sa telepono ay ang banal na sugo. Ang banal na sugo ng bagong banal na rehiyon. Kaya, galing ka sa bagong organisasyon ng santuwaryo. Hindi nakakapagtaka na gusto mong patayin si Mike. May katuturan na ang lahat ngayon.
Pero sa karaniwan mong kakayahan, sa tingin mo ba ay mapapatay mo si Mike sa pamamagitan ng pagpasok sa manor? Posible kayang namatay na lahat ng miyembro ng bagong santuwaryo mo. Kaya ka ba nila pinapunta, isang hamak na miyembro, para isagawa ang napakahirap na misyon na ito? O gusto na lang ba ng organisasyon ninyo na sumuko at magpadala ng isang basura para mamatay? Anong pinagsasabi mo? Ikaw ang boss ang may 3 paa. Kung may kakayahan ka, bitawan mo ako. Ano ba ang problema sa pang-aapi ng isang babae? Medyo natakot si Serena noong una, hindi niya inakalang malalaman ni Terence ang katotohanan mula sa isang maliit na bagay. Bagamat may ilang maliliit na detalye na hindi tugma, sapat na iyon para mapanganga ang mga tao sa gulat. Kahit palayain kita, hindi ka makakatakas sa aking mga kamay. Inihagis ni Terence ang mga gamit ni Serena sa kama at nagpatuloy, "Miss Serena, dapat ay mas brutal pa ang ginawa ko sa iyo. Dapat ay binuka ko na ang bibig mo para makuha ang impormasyong kailangan mo. Pero, sa nakikita ko, isa ka lamang maliit na ibon, isang inabando ng payon. Malamang, ang bagong santuwaryo ay walang anumang mahalagang impormasyon na gugustuhin nilang malaman mo." Lalong nagagalit si Serena, pero wala siyang masabi. Nagsasabi ng totoo si Terence. Binibining Serena, walang kinabukasan sa pagsunod sa bagong santuwaryo. Mas mabuting talikuran ang madilim na bahagi at sumama sa liwanag. Mas mabuting sumunod sa akin kaysa magtrabaho para sa bagong organisasyon ng santuwaryo. Ayaw talaga ni Terence na sumuko si Serena, gusto lang niya na may isang tao mula sa sentral na pamahalaan ang magtraidor sa kanya dahil sa nakagawian. Hehe. Tumigil ka na sa pagbibiro. Kung pagtataksilan ko ang bagong organisasyon ng santuwaryo, mas malala pa sa kamatayan ang mararanasan ko. Sa totoo lang, hindi naman nakakatakot ang aral na itinuro mo sa akin ngayon lang. Ang nakakatakot ay kapag tinaksilan ko siya, hindi na ako magkakaroon ng araw ng kapayapaan sa hinaharap. Walang binanggit si Serena tungkol sa sumpa ng dugo, ngunit may hinala si Terence. Nag-isip siya sandali at hinawakan ang pulso ni Serena. Pinaganya niya ang sining ng Dragon Mastery at ginamit ang kanyang purong chi para suriin ang kondisyon ng katawan nito. Gaya ng inaasahan, may 2 kakaibang bagay siyang natagpuan. Isa sa mga iyon ay ang sumpa ng dugo, at ang isa naman ay isang maliit na piraso malapit sa kanyang puso. Kung handa kang talikuran ng kadiliman at sumama sa liwanag, matutulungan kitang lutisin ang iyong mga alalahanin. Bahagang ngumiti si Terence at buong kumpiyansang sinabi, hindi na dapat banggitin ang maliit na panlilinlang na ito ng bagong banal na rehiyon. Talaga? Naghinala si Selena. Hindi siya makapaniwalang may masabi si Terence. Para sa kanya, nagbibiro lang si Terence. Isang sumpa na parang pagkalason, at isang maliit na chip para sa pagpoposisyon. Ikaw ang magdesisyon kung ano ang gusto mo, mahinang sabi ni Terence, iisa lang ang pagkakataon mo. Ikaw. Alam mo ba? Diyos ko, kung matutulungan mo akong alisin ang banta ng sumpa ng dugo, tiyak na tatalikuran ko ang kadiliman at sasama sa liwanag. Nagulat ng husto si Serena. Hindi na niya pinagdudahan ang mga sinabi ni Terence. Para itong isang nalulunod na nakakapit sa dayami. Ayaw niyang bumitaw. Maniwala ka naman sa akin. Ayoko talagang sumali sa kahit anong bagong organisasyon ng santuwaryo. Napilitan akong gawin ito. Kung maaalis ko ang banta ng sumpa ng dugo, agad akong aalis sa bagong santuwaryo. Sa puntong ito, sandaling tumigil si Serena, mukhang medyo nag-aalangan. Kung kaya mo talaga ito, ako. Handa akong pagsilbihan ka. At hayaan kang maglaro sa lahat ng uri ng bagay. Natigilan si Terence, talaga bang iniisip ng babaeng ito na isa siyang Maniokis? Gayunpaman, walang paraan para ipaliwanag ang ganitong bagay. Habang mas nagpapaliwanag ka, mas iisipin ng mga tao na itinatago mo ito. Kaya, nagpasya si Terence na huwag nang magsalita at lutisin na lang ang problema. Ang sumpa ng dugo ay isang kakaibang lason, ngunit hindi ito malaking bagay para kay Terence. Muling binuhay niya ang sining ng Dragon Mastery at tinawag ang kanyang tunay na chi upang balutin ang sumpa ng dugo at bunutin ito palabas sa katawan ni Serena. Laban sa isang Earth class tulad ni Serena, hindi na kinailangang gamitin ni Terence ang sining ng kapalaran ng langit.
Sapat na ang sining ng Dragon Mastery. Tungkol naman sa chip, tila ginamit ito para masubaybayan ang vital signs at lokasyon ni Serena. 7,510. Gayunpaman, kung aalisin niya ang chip ngayon, tiyak na maaalerto nito ang bagong organisasyon ng santuwaryo. Sige, na-detox ko na ang lason sa katawan mo. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa biglaang pagkamatay dahil sa lason sa hinaharap. Tungkol naman sa chip, hindi iyon makakasama sa iyo. Binitiwan ni Terence ang kamay niya, at pinalaya si Serena. Isa pa, wala akong pakialam sa batang gaya mo, kaya huwag mong isipin ang mga walang kwentang bagay na yan. Aling bahagi ko ang maliit? Hindi na pinansin ni Serena ang iba pang mahahalagang punto. Nakatuon lang ang kanyang pansin sa salitang batang bata. Galit niyang pinalaki ang kanyang mapagmataas na dibdib na nababalot ng kanyang tights para ipakita na hindi naman siya maliit. Kumunat ang noo ni Terence, hindi alam kung dapat ba siyang tumawa o umiyak. Hindi ka nga maliit. Pero sabi ko bata ka, hindi maliit ang dibdib, ano ang ibig mong sabihin dito? Magsimula na muna tayo sa usapin. Kinamot ni Terence ang noo niya gamit ang kanang hintuturo, sinusubukang ibahin ang usapan. Dahil gumaling na ang lason mo, kailangan kitang bumalik at maging especially iya. Kung may misyon ng bagong santuwaryo, padalhan mo ako agad ng mensahe. Sandali lang. Sabi mo tinanggal na ang sumpa ng dugo. Noon lang nag-react si Serena. Ang bagay na pinaka-inaalala niya ay nalutas na ba ng taong ito sa harap niya. Bahagya niya itong naramdaman at tila medyo naiiba. Gayunpaman, bago pa man magkabisa ang sumpa ng dugo, wala nang anumang halatang katangian na makikita. Hindi sigurado si Serena kung talagang nakabawi na siya o isa lamang itong ilusyon na dulot ng kanyang psikolohikal na pahiwatig. Gumaling na nga iyan. Hindi ko na kailangang magsinungaling sa iyo. Bahagyang tumango si Terence. Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo. Ang aking kakayahan sa pagkalason ay higit sa 100 beses na mas mahusay kaysa sa bagong santuwaryo. Ano ang ibig sabihin ng isang simpleng sumpa ng dugo para sa akin? Kasabay nito, itinuro ni Terence ang sumpa ng dugo na binunot niya kanina, at lumapag ito sa isang kalapit na palumpong. Sa isang kisap mata, ang palumpong na ito ay tuluyang natuyo at nabulok. Hindi na kailangang magtanong pa para malaman kung ito ay nalason. Nakita mo ba yon? Kung gusto kitang kontrolin, pwede akong gumawa ng lason, at mas makapangyarihan ito kaysa sa sumpa ng dugo na nabanggit mo. Dahil sa kalokohan ni Terence, naniwala si Serena sa kanya. Nasa harap niya ang katotohanan, at hindi alam ni Serena na iyon ay ang sumpa ng dugo sa kanyang katawan. Natigilan siya sa mga sinabi ni Terence. Hindi mo ako nilason, di ba? Naghihinala si Serena na tumingin kay Terence at bigla na lang umatras ng 2 hakbang, inilayo ang sarili kay Terence na para bang mas ligtas. Matapos makita ang pagganap ni Terence, naniwala siyang kayang lutisin ni Terence ang sumpa ng dugo, ngunit hindi siya naniniwala na walang backup na plano si Terence. Sa totoo lang, wala akong pakialam sa maliit mong lakas. Pero syempre, sa susunod na mapunta ka sa kontrol ng isang bagong santo, hindi na kita tutulungan. Nagkibit balikat si Terence, may nakaka-relax na ngiti sa kanyang mukha. Kung handa kang magtiwala sa akin, tiyak na bibigyan kita ng maraming benepisyo sa hinaharap. Mas mainam na 100 beses na mapailalim sa kanilang kontrol kaysa sumunod sa isang bagong santo. Ayaw nang masangkot ni Serena sa mga bagay na ito. Kung talagang malaya siya, mas mabuting itago na lang ang kanyang pangalan at lumayo sa mga hindi pagkakasundo. Mas mainam na magkaroon ng magandang relasyon kaysa sa anumang bagay. Pero natatakot siya paano kung tanggihan niya si Terence, at patayin siya nito. Hindi mahalaga kung sabihin niyang wala siyang pakialam, pero maraming mga Menneokis na naging masungit at pumatay ng tao. Sino ang mag-aakala kung ang taong nasa harap niya ay isa sa kanila? Kung talagang nasira na ang sumpa ng dugo, matutulungan kita. Ano ang gusto mong gawin ko? Nag-aalangan na tumingin si Serena kay Terence bago ngumiti. Tutal, ikaw naman ang tagapagbigay sa akin, at alam ko kung paano gumanti. Nasabi ko na sa iyo. Bumalik ka at gawin mo ang dati. Pagkatapos, tulungan mo akong ipasa ang mensahe.
Wala nang pakialam si Terence kung seryoso si Serena o hindi, isa lamang itong casual na hakbang na ginawa niya at hindi niya inaasahan na magiging kapaki-pakinabang ito ng malaki. Kung may anumang sorpresa sa hinaharap, natural na malaking pakinabang ito. Siya nga pala, ano ang layunin ng iyong pagbisita sa pagkakataong ito? Kung may pagkakataon, patayin mo si Mike. Kung walang pagkakataon, imbestigahan mo ang pinagmulan ng ekspertong kasama ni Mike. Ang pinagmulan ng insidenteng ito ay dahil nawasak ang aming sangay. Nabalitaan ko mula sa Night Association na si Mike at ang mga eksperto sa paligid niya ang mga utak sa likod ng lahat ng ito. Medyo prangka si Serena. Hindi na niya itinago ang kahit ano at agad na sinabi ang lahat ng alam niya. Hindi ito masyadong lohikal, pero naiintindihan ni Terence ang nangyayari. Siya ang tinutukoy ng ekspertong katabi ni Mike, tama ba? Pero paano siya naging puwersang nagtutulak sa likod ng mga eksena? Ang bastos na si Morris na yun ang gustong ipagtanggol ang sarili niya. Tumingin si Serena kay Terence, medyo natigilan at naguguluhan. Hoy, hindi naman pwedeng ikaw ang eksperto bukod kay Mike, di ba? Paano kung ganito, bumalik ka sa Night Association at kontaken ang saint na nabanggit mo? Sabihin mo sa kanila na nabigo ka sa misyon mo dahil hindi ka nakapasok sa Steffi Manor at kailangan mong bumalik at maghintay ng pagkakataon. Si Mike ay isang baguhang Knight of the Night Association, kaya hindi siya palaging mananatili sa Steffi Manor. Makatuwiran din na manatili ka sa Night Association dahil doon niya gustong pumunta. Sagot ni Serena, ngunit medyo masaya siya sa loob niya. Hindi naman masama ang kapaligiran ng Night Association, at masarap ang pagkain. Gusto niyang manatili roon magpakailanman. Gayunpaman, papayagan ba ng banal na sugo ang Night Association? Tutal, ang pagkawasak ng bagong santuwaryo ay tiyak na may kaugnayan sa naghaharing Sword Knight Association. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, hindi napigilan ni Serena na ipaalala sa kanya, pagkatapos kong iulat ang balita, maaaring gumawa ng aksyon ng Saint laban sa Night Association. Kailangan mo ba silang paalalahanan? Huwag kang mag-alala, bumalik ka muna. Walang pakialam si Terence. Naghahanap pa rin ng gulo ang bagong santuwaryo gamit ang espada ng mga parusa, at gusto na rin nilang kunin ang mga ito. Wala na ang dalawang mensahero, kaya sandali na lang bago sila naghinala. Sa makatuwid, hindi na mahalaga kung nawasak na ba o hindi ang bagong sangay ng santuwaryo. Gayunpaman, hindi hahayaan ng bagong santuwaryo na umalis ang naghaharing Sword Knight Association. Gayunpaman, ipinangako ni Terence kay Morris na tutulungan niya sila sa bagong santuwaryo. Hindi siya uupo lang at papanoorin ang bagong santuwaryo na alisin ang espada ng paghatol. Walang nagawa si Serena kundi sundin ang mga tagubili ni Terence at umalis muna sa Stepford Manor bago bumalik agad sa naghaharing Sword Knight Association. Habang nasa daan, muling nakipag-ugnayan si Serena sa santong nakaitim upang iulat ang sitwasyon. Panginoong banal na sugo, ang nasasakupang ito ay dumating na sa Stepford Manor at natuklasan na ang kanilang lugar ay mahigpit na binabatayan. Hindi madaling palihim na pumasok at ang antas ng seguridad ay tumataas pa rin. Ibig sabihin nito ay handang lumaban ang pamilyang Stepford hanggang sa huli. Hindi nagulat ang nakaitim na santo. Inanunsyo na ng bagong organisasyon ng santuwaryo na tiyak na papatayin nila ang batang Panginoon ng pamilya Steffi, si Michael, sa loob ng 1 buwan. Kung hindi kikilos ang pamilya Steffi, magiging kakaiba kung madaling mapasukan ng sino man ang manor. Hindi niya inaasahan na magiging kapaki-pakinabang si Serena sa kanya, kaya hindi nabigo ang nakaitim na santo. Salamat po at simahan niyo ako, ingat lagi mga master.